Pag-usapan natin ito muna si Attorney Kaufman. Abogadong ni Digong na kinuha ni Sara. Abogadong ni Record na tumatakbo pag wala ka ng pambayad. Tapos pinapatalo pa yung kaso. Now, ito na nga, natapos na yung eleksyon. No? Hindi ko maisip kung alam niya talaga ang itsura ng Pilipinas, kung talagang aware siya sa Pilipinas, o aware lang siya na may Filipino. Tignan nyo ha, sabi niya rito, the electorate showed its clear desire for the former president's return to the Philippines. So anong desire yon? Ano ba yon? Yung pinoto, di ba? The electorate showed its clear desire for the former president's return to the Philippines, and it's a total rejection of the Marcos government's vain attempt to stamp out his legacy. Yon. So, ano daw, ito nga eleksyong nakaraan ay nagpapakita raw ito ng pagtutol ng sambayan ng Pilipino, no, sa Marcos administration, na sa ginagawa nito na sirain ang kanyang legasiya, sirain yung kanyang pangalan. Hello, wala pang BBM admin. May kaso na si Digong dyan sa the Netherlands, dyan sa ICC. 2017 pa lamang. Di ba? Kakatalo pa lang ni PBBM noon doon sa controversial na pagkandidato niya pagka vice president. Oh. So ano lang ito sabi ko nga, alin lang yan sa dalawa. Akala yata niya ang Davao City ang Pilipinas, kabuuan. Oh, kasi ang laki ng boto di ba? Si Digong, kumpara kay Nograles. Tapos nakakuha naman rin itong si Baste, na vice mayor ng tatay niya. Bukod pa dyan, puro Davao City lang, Davao City. Tapos eto pa, si Rodrigo II naman. Ito yung ito si Pulong. Yan, ito si Pulong. And then, congressman, ito pala si Pulong, congressman. Tapos yung anak ni Pulong, si Omar. Ito ay konsehal, hindi ko alam kung kaninong anak ito o sino yan. Pero ano yan junior yan Oh, baka kay Pulong din yan na anak. Diba? Hindi po nangangahulugan na na landslide sila diyan sa Davao City, nagre-reflect na ito sa damdamin ng taong bayan. Yang botong yan, mga kababayan, lalo na yung Kidigong, ako'y naniniwala na yung botong yan, this is a protest vote, no? Pagtutol yan sa sa pagkaka-aresto kay Duterte at pagkakakulong niya. Oh, yan. Kaya nakakuha siya ng ganyang kalaking boto. Plus yung malaki pa ang ambunan daw diyan nung election day. Pero hindi ito pwedeng sabihin na ito yung kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Kung totoo yan, di sana nilusob na si PBBM sa palasyo. Wala pang lang yan budol lang na diskarte yan ng kanyang abogado. At yung kasi ba't ko sinasabing budol? Alam naman po nito ni Attorney Kaufman na hindi po pwede, hindi diyan pwede sa ICC yung dadaanin sa emotional appeal, hindi ganoon. Ano to? Kumbaga ma-absuelto na lang si Duterte na dahil maraming mga supporters sa kanyang sariling lungsod, dapat na lang hindi na papanagutin, pauwiin na lang. 'Di ba? Kasi dito sa Pilipinas, walang naghaganap na pagpapanagot sa kanya. Walang nagkakalakas ng loob magsampa ng kaso sa takot na sila ay mamatay. Dahil paano hindi ka matatakot? Maririnig mo araw-araw, papatayin kita. Meron akong pinatay doon sa amin, meron nga akong katulong, hinipuan ko, tiningger ko. Di ba maririnig mo lagi araw-araw yung mga kabastusan, yung mga kahayupan? Siyempre kung ikaw yung nasa katayuan ng anak ka ng biktima, matatakot ka magsampa, mag-a-avail ka siyempre kung saan yung safe ka. Di ba? Kaya ang kaso niya diyan sa ICC. Ay nako, Attorney Kaufman talaga.
Alright, so iwan na muna natin to. What will be the name of Harry Roque if he become a king? Harry Roque? Kung maging Harry yan, ano? Palagay ko hindi. Ano yan? Mas gusto niya yung BB Digandang Hari. Yan. Sana nga Senado ba? Dapat lang. Sana nga doon eh. Los Kawenta Wawa nakikinig sa'yo. Di mo lang magets eh. Kaya talaga. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon, ito. Itong realization ng kakamping. Ito si Jerry Kakanindin.